Brad, may pamangkotan ko. Ang tao bala nga kung damo na siya sang kasalanan, may tsansa ba siya nga maluwas sa iyang mga kasalanan. Ngara na siya sa nagakahilapit sang iya kamatayon. Napatawad mo pa siya, Brad, sang Ginoo. Alam mo, kapatid, kumporme sa sitwasyon ng tao. Kung halimbawa, hindi niya alam ang aral ng Diyos, at dahil sa hindi niya alam, wala siyang pananampalataya, maaaring mapatawad siya ng Diyos, maawa ang Diyos sa kanya. Pero kung alam niya yung aral, narinig niya na yung totoo, ayaw niya na sumampalataya, ayaw niya na sumunod, binigyan siya ng chance o ng pagkakataong sumunod, ayaw niya, ay iba yun. Tingnan mo yung magnanakaw na nakatabi ni Kristo sa krus, yung nasa kanan, naligtas yun tinanggap ni Kristo. Kasi kahit na siya'y magnanakaw, masamang tao siya, hindi siya nakapagsisi nung mga nakaraang panahon kasi wala siyang alam wala siyang alam, di niya kilala si Kristo. Pero nung makilala niya, sa krus na lang sila nagkita, sumampalataya siya kay Kristo. Kaya napatawad siya sa kanyang kasalanan. At natanggap siya ni Kristo. Pero yung isang magnanakaw sa kaliwa, hindi natanggap yon kasi hindi sumampalataya. Kaya ang kailangan, kapatid, pagka nakakita ka nung katotohanan, na laman mo yung aral ng Diyos, huwag mong itatakwil. Dapat matanggap mo. Maaring magkaroon ng awa ang Diyos sa'yo. Pero kung halimbawa, buong buhay mo, ayaw mong gumawa ng mabuti, buong buhay mo, puro masama, tapos nakakilala ka ng mabuti, nagkaroon ka ng chance, makarinig ng aral. Tapos nung marinig mo, binaliwala mo, ang sabi sa Biblia, hindi ka pwedeng mapatawad nun. Sa 1:24 ng Kawikaan, sa hiligay nun, bangod nga nagpanawag ako, kag kamo nagdumili, ginuntay ko ang akon kamot, kag wala sing tao nga nagsapak, kundi ginpakawala sing pulos ninyo ang tanan ko nga laygay, kag wala magpati sang akon pagsabdong. Ako man magakadlaw sa adlaw sang inyo kalalatan, magauligyat ako kung mag-abot ang inyo kahadlok. Kung mag-abot ang inyo kahadlok subong sang unos, kag ang inyo kalalatan mag-abot subong sang buhawi. Kung mag-abot sa inyo ang kasakit kag ang kalisod, niyan tawgon nila ako, apang hindi ako magsabat. Pangitaon nila ako, sing nagatinguha, apang hindi nila ako makita. Tungod nga gindumta nila ang ihibalo, kag wala magpili sang kahadlok sa Ginoo. Tungod nga gindumtan nila ang ihibalo, kag wala magpili sang kahadlok sa Ginoo. Pagka hindi mo sinunod yung Diyos, nagkaroon ka ng chance, meron kang chance, may pagkakataon kang sumunod, hindi mo tinanggap, mahirap kang mapatawad, kapatid. Naintindihan mo, kapatid na Abe? Oo, Brad. Magandang salamat. Daghan salamat, Gid. Sige po, salamat sa inyo dyan, sa mga taga Negros Occidental. Anyayahan ko si kapatid na Abe, Makinig kayo po sa doktrina, kapatid na Abe, para matutunan niyo yung aral ni Kristo habang may panahon pa. Huwag kang mag-intay ng kamatayan, malapit ng mamatay, saka ka na lang magsisisi. Huwag ganon, kapatid na Abe. Habang may panahon pa tayo, matuto na tayong gumawa ng kabutihan. Habang may panahon pa, huwag kang maghintay nung malapit ka nang mamatay. Ay, nako, masama yun.
Nakasulat yun sa Biblia Galatia 6:10. Pakibasa mo kapatid na Daniel. Kaya nga, samantalang tayo'y may pagkakataon, ay magsigawa tayo ng mabuti sa lahat at lalong-lalo na sa mga kasangbahay sa pananampalataya. Salita ni San Pablong sinulat na salita ng Diyos, ang sabi, samantalang tayo'y may pagkakataon. Sabi sa Hiligay nun, Gani niyan sa may kahigayunan kita, magbuhat kita sang maayo. ayon, sa may kahigayunan kita, magbuhat kita sang maayo, ayon sa tanan nga tao. Kailangan sa may kahigayunan kita, magbuhat kita sang maayo. Pakinggan mo, compare mo, pagtularin mo, paghambingin mo, para makita mo kung totoo, kung hindi. Makinig po kayo ng doktrina. Ito po ay maaaring makarating sa inyo minsan lang sa isang buhay natin. Once in a lifetime na magkaroon tayo ng encounter sa katotohanan. It's a very rare opportunity na magkaroon tayo ng pagkakataong umalam ng totoong aral ng Diyos, pag-aaral ng doktrina ng Panginoong Hesus. Samahan nawa tayo ng Panginoon.